Mga kapatid, Martes nga po ng umaga. Noong Martes, marami po ang nagulat, no? Ang iba'y nadismaya habang may mga nakapagsabi ho ng bad words actually sa kanilang mga text at tweet at mga post sa social media. At meron pa nga pong mga senador na nakapagbigay ng hindi kagandahang komento tungkol sa gawi ng government regulator. Ang aking pong tinutukoy ay ang naging anunsyo ng San Miguel Corporation na mapipilitan silang magsarado pansamantala ng Skyway Stage 3 simula alas 5 ng hapon nung Martes, March 16, nang dahil sa umano'y pagsunod sa kautusan ng Toll Regulatory Board. Alam po naman natin na ang Skyway Stage 3 na ang haba po ay 18.83 kilometers mula North Luzon Expressway hanggang Buendia ay malaking ginhawa sa ating mga motorista at matagal na pong inaabangan ang pagbubukas nito. Abay mula Quezon City hanggang Alabang ay kaya mong marating sa loob lamang ng 18 minuto. Kung manggagaling ka ng Balintawak patungo po ng NAIA Terminals 1, 2 at 3 ay higit lamang 30 minuto. Pumayag po ang San Miguel Corporation na ito ay magamit ng libre pansamantala ng mga motorista habang may mga inaayos pang mga rampa o entry at exit points. Tila may mga taong gobyernong nagulantang at hindi malaman kung ano ang gagawin para magpaliwanag sa sinasabing kautusan umano sa Skyway Stage 3 na magsarado. Lumalabas pong napilitan palang magsarado ang Stage 3 ng Skyway Operator para nga po sundin ang kautusan ng TRB na tapusin 100% ang buong proyekto bago makapagsimulang kumolekta ng toll ang operator. Sa opisyal pong pahayag ni Ginoong Ramon Ang, nakasaad sa kanilang Supplemental Toll Operation Agreement umano na kapag 95% completed na ang proyekto ay maaaring silang makasingil ng toll fee. And I quote, "We are now 97% complete. We need sufficient funds for the toll road's daily maintenance, proper long-term upkeep, and to keep it safe and efficient for the motoring public." Close quote. Paliwanag pa po ni Ginoong Ang para umano makatupad sa utos ng TRB. Sa sinasabing ang 100% completion, kinakailangang sarhan ng buo ang Skyway Stage 3 at agad pong kumpunihin ang mga dapat pang ayusin para masatisfy ang TRB. Hindi po natuloy ang pagsasarado sa Skyway 3 at tuloy muna po ang pagpapagamit ng libre at magkakaroon na po ng pagpupulong ang TRB para sa hiling na magsimula na nga ang paniningil ng toll fees sa naturang napaka-importanting road network na naka-elevate. Samantala, girl, noon din po namang Martes ay aming nakapanayam si Ginoong Rodrigo Franco, ang presidente po at CEO ng Metro Pacific Tollways Corporation, para makakuha po ng pinakabagong informasyon tungkol naman sa inaabangan po na pagtatapos ng konstruksyon ng pinakamahabang tulay sa Pilipinas na maihahambing sa mga tinaguriang iconic structure sa mundo. Ito ang Cebu-Cordova Link Expressway. Ang tulay na ito na may habang 8.5 kilometers ay tatawid ng Cordova at mag-uugnay nga po sa Cebu City at Mactan Island. Malaki po ang maitutulong nito sa ekonomiya ng Region 7. Maliban po sa pagpapaluwag ng traffic na ngayon nga po'y siksikan sa Marcelo Fernan Bridge at Mandaue Mactan Bridge. 51 meters po yung kanyang navigational clearance o yung taas mula doon sa dagat. Kaya gaano man kalaki ang barko ay maaaring dumaan sa ilalim nito. Yung sa Hong Kong, papunta ka ng airport, di ba nakita nyo, iconic din po yun. Pareho po halos ang disenyo, ganon din po ito. Mas maganda pa ito. At ito ay vessel collision proof. At kaya umanong tindigan ang magnitude 10 na lindol. Sa kasalukuyan po'y tinatapos na ang paglalagay ng 8 malalaking cross sa kahabaan ng tulay na siyang magniningning
magpapailaw sa gabi na lalo pang makapagbibigay ng kahulugan sa pagdiriwang po ng ika-500 taong anibersaryo ng Kristyanismo sa Pilipinas. Ang naging inspirasyon po nito ay ang Magellan's Cross na bitbit ni Ferdinand Magellan nang siya'y dumaong sa Cebu 500 years ago, kung saan sinasabi nga pong nagkaroon ng unang Catholic Mass. Tinatayang matatapos ang naturang proyekto ngayong Disyembre ng 2021 at inaasahang magagamit na ng publiko sa unang quarter po ng 2022. Kapareho po ng Skyway Stage 3, ang Cebu-Cordova Link Expressway ay isang public-private partnership. Ibig sabihin, ang konstruksyon ay pinondohan ng mga pribadong kumpanya. Ang Cebu-Cordova Link Expressway ay nagkakahalaga ng 30 billion pesos. Habang ang Skyway Stage 3 ay naunang may cost na 26.65 billion na naging 46 billion nang dahil sa sobrang delay na kagagawan ng nakaraang gobyerno. In fairness. At kinakailangan pa hong magbago ng disenyo dahil nga sa mga right-of-way issues. At dahil nga po pribadong kumpanya ang gumastos at nagsikap na maitayo ang mga proyektong ganito, natural, maniningil po ang mga kumpanyang ito ng bayad sa paggamit ng publiko sa proyekto. Dapat naman talagang mabawi nila ang kanilang ipinuhunan. ROI, Return of Investment, ang tawag doon. At sigurado pong may mga taong magreklamo sa magiging singil sa paggamit sa mga proyektong ito. At malamang may mga magsasabi na bakit hindi libre? At gagaya po ni Chacha, sinabi ho sa akin na bakit po hindi na lang daw mismo gobyerno ang siyang gumastos at nagtayo ng gantong uri ng mga napaka-importanteng proyekto para ho naman maramdaman natin na ibinabalik sa bayan ang buwis ng bayan. 46 billion pesos, Skyway Stage 3. 30 billion pesos, Cebu-Cordova Link Expressway. Hindi ba ito kaya ng gobyerno? Ganun. Noong pong 2016, simula po ng panunungkulan ng Duterte administration, ang budget po ng DPWH ay 397.10 billion pesos. 2017, 454.7 billion pesos. 2018, 637.86 billion pesos. 2019, 555.7 billion pesos. 2020, 581.7 billion pesos. At ngayon pong 2021, record high, 695.7 billion pesos. Suma total sa loob ng 6 na taon ang pondong na ibibigay na po at ibibigay pa ng taong bayan sa DPWH ay ₱3,319 billion pesos. Mahigit sa 3 trilyong piso at 319 billion pesos. Diyos ko pong mahabagin. Hindi kaya ng gobyerno magpatayo ng sariling skyway at iconic bridges na maaari mong ipagmalaki bilang Pilipino. Hindi maitatanggi na kayang-kaya po ng gobyerno kahit sabihin pa ng ibang, paano ang maintenance ng proyekto? Paano ang maintenance? Pwede ba Rea Generics dyan? Kung binabawas-bawasan lang po sana ang pagnanakaw sa pera ng bayan, baka po nakapagpatayo na po tayo ng skyway mula sa bahay ni Mitch Gonzales sa Mabalacat hanggang sa TV5, hanggang sa Naiya, o Naiya hanggang Batangas. Nakakalungkot pong sabihin, ngunit sa pinakahuling report ng Transparency International tungkol sa Corruption Perception Index among
180 countries kung saan ang mga datos ay kinolekta nito lamang 2020 sa gitna ng pandemyang naranasan po ng buong sangkatauhan, lumabas na ang Pilipinas ay pang-115 out of 180 countries. Ang pag-score po sa Corruption Perception Index ay 100 bilang cleanest. At habang bumababa ang score, ay nangangahulugan na talamak ang korupsyon sa iyong bayan. Sa 100, 34 ang score ng Pilipinas. Pasintabi po at alam kong ngayon pong panahon ng pandemya ay nakakapagod ng makinig sa mga balitang nakakadismaya. But this we should all know with all due respect. Sa ginawang survey po ng Research, Education and Institutional Development Foundation o REID para nga po sa roadmap ng construction industry na kinomisyon ng Department of Trade and Industry, lumabas na 15 to 35% of project expenses went to other cost of doing business. Quote, other cost of doing business, unquote. 15 hanggang 35% ng mga gastusin sa mga proyektong pang-infrastruktura ay napupunta sa ibang uri ng gastusin. Opo, ang other cost na binabanggit dito ay ang mga under-the-table facilitation fees o lagayan para makakuha ng proyekto o paglalagay sa mga taong gobyerno para mapabilis ang pagkuha ng mga permits para nga sa iba't ibang mga proyekto. Ang construction roadmap na ito, mga kapatid, na pinag-uusapan nga natin ngayon ay 20 to 2030. Hango sa mga research at interview na ginawa ng REID, ang construction industry value ay aabot sa 180 trillion pesos by year 2030. At ang trabahong maibibigay nito ay aabot sa 7.91 milyon. Ngunit kapag daw hindi pa rin masugpo o mabawasan man lamang ang korupsyon sa sektor na ito, baka lamang daw umabot sa 43 trillion pesos ang value ng construction industry at umabot lamang sa 3.9 milyon ang trabahong malilika ng kanilang sektor pagsapit ng 2030. Hindi na nga po bago sa atin ang korupsyon, di po ba? Ang usapin ng korupsyon. Maging ang Pangulong Duterte ay nakailang ulit na nagsabi na maging siya'y nahihirapang sugpuin ang korupsyon sa gobyerno magpa hanggang ngayon. Magugunita na maging si Deputy Ombudsman Cyril Ramos ay nakapagsabi sa isang talumpati po sa National Police Commission Summit on Crime Prevention noong Agosto ng 2019 na ang gobyerno po daw ay nawawalan ng 1.4 trillion pesos sa loob lamang ng 2 taon nang dahil sa hindi masugpong korupsyon. Ang pinagbasehan po ni Deputy Ombudsman Ramos ay ang United Nations Development Program estimate na nagsasabing 20% sa taunang pambansang budget ng Pilipinas ay napupunta sa korupsyon. Kung gayon, for academic discussion, let's do the mathematics. Hindi po namin sinasabi na ito nga ang perang nakulimbat. Ngunit para magkaroon ng halaga o ma-quantify natin ang binabanggit ng United Nations Development Program, magkwenta tayo. 2016 national budget, 3.002 trillion pesos. 2017 national budget, 3.350 trillion pesos. 2018 national budget, 3.767 trillion pesos. 2019 national budget, 3.662 trillion pesos. 2020 national budget, 4.1 trillion pesos.
At isama na po natin ang 2021 national budget na 4.506 trillion pesos. Suma total, 22 trillion 387 billion pesos. Magmula po ng 2016 hanggang ngayon taon ang pambansang budget. At ang 20% nito ay ₱4,477,000,000,000 400,000,000,000 pesos. 46 billion pesos na Skyway Stage 3, 30 billion pesos Cebu-Cordova Link Expressway. Aba, maning-mani. Bariyang may tuturing. Hindi po tayo mahirap na bansa. Hindi tayo naghihirap na bansa. Kung binabawas-bawasan lang po sana ng mga ganid, sakim, swapang, at hayok sa kayamanan ang kanilang pagnanakaw sa perang pinaghihirapan ng bayan, hindi na po natin kailangan pang magtiis sa mga baku-bakong lansangan at magbayad sa komportableng daanan. At sa panahon ng pandemya, hindi na po nating kailangang mangutang pa ng pera para ipambili ng ating mga bakuna. Think about it. Ako po si Ted Filon. Ako naman si DJ Chacha. At para nga po sa napaka-importanting mga balita at masayang talakayan, paki-like naman ang Facebook page po ng Radyo 5 at ng News 5. At syempre mga kapatid, huwag kalimutang mag-subscribe sa YouTube channel ng News 5 Everywhere para mapanood nyo kami tuwing umaga sa YouTube account at syempre hindi kayo mahuli sa mga latest na impormasyon.